So, tungkol naman sa mga anghel, one-third of the angels fell from heaven nang magkadigmaan sa langit. At ang bawat isang tao ay bago pa ipinanganak ay may naka-assign na isang anghel. Kasama ba sa mga na-assign sa mga tao na mga anghel ay yung mga nawala sa langit, yung mga naging fallen angel? At kung kasama doon, ibig sabihin yung may mga taong imbis na anghel ng Diyos ay fallen angel ang nasa kanila. Tama po ba? Well, actually, ganito po yan na kapatid. Yung totoo po na bawat tao po meron po tayong guardian angel. Pero tandaan natin, bawat guardian angel na meron po tayo, may katumbas po yan na siyempre may counterpart po yan. Kaya nga, yung conscience natin kapag tayo po ay tinutukso, ay nag-aaway po yan. Gagawin ba natin to? Hindi ba natin gagawin to? Yung nagsasabing gawin natin yung tukso, yan yung devil na nasa atin, nasa paligid natin. While yung nagsasabi sa atin na wag nating gagawin, that is our guardian angel. Kaya hindi yan kata-kata. Isa pa, yung tanong mo kanina tungkol sa bakit sila ay saint na, bakit sila ay tinutukso pa. Well, biblically, hindi naman kasi kata-kata yan kasi kung babasahin natin yung unang Pedro 5:8 ay talagang nandyan talaga yung kaaway natin sa paligid. Naghahanap lang ng tiyempo yan para tayo ay masila niya. At alam natin in 2 Corinthians 11:14 na pwede siyang magpanggap na mabuti siya. Pero tandaan natin kapatid, totoo na meron talaga tayong guardian angel. That's the purpose of also of the prayer na angel of God, dahil we are praying to our angel or our guardian angel, to whom God's love commits me here, ever this night or day, be at my side, no? Dapat yung guardian angel natin palaging nasa atin at tinatawag talaga natin, ito ay tutulong talaga sa atin. Ito yung malaking contribution ng guardian angel natin kasi no, kung paano tayo maliligtas. Yan. Yung trabaho ng ating guardian angel to guard us, no? Ang trabaho naman ng kanyang counterpart ay hilain tayo pa impyerno. Ibig po bang sabihin na bawat isang tao ay may holy angel or angel of God at meron din siyang fallen angel? Ganun po bang ibig sabihin? Bawat tao meron binigay ang Diyos, no, na guardian angel, and meron counterpart yan na meron din na nahihila sa atin papalayo sa Diyos. Yun po yun. Yun yung realidad. Kaya nga wag kang magtaka brother kung ngayon ay sinasabi mong ako ay nagsiserve sa Panginoon. Palagi akong nagsisimba, palagi akong nagdarasal. Pero bakit ang temptation ay palaging nandito sa akin? Huwag kang mataka brother, magtaka ka kung hindi ka na tinitempt dahil baka nasa kaaway ka na. Kapag tinitempt tayo, ibig sabihin merong talagang maganda sa nangyayari sa atin at hindi pa tayo fully nakuha ng kaaway. Merong guardian angels at meron ding counterpart yung guardian angel na kung saan ay ito yung hihila sa atin papalayo sa ating Panginoon. So, ibig sabihin, hindi pala tayo talaga protektado kahit Protektado na tayo, bro. of grace. Protektado tayo, kaya nga sabi ko, bro, protektado tayo, kaya lang, meron tayong tinatawag din na binigay sa atin ng Panginoon sa Deuteronomio na free will. Protektado tayo, kaya lang, nasa sa atin din kung paano natin pipiliin. Kaya sinasabi ko kanina sa iyo na yung conscience natin nag-aawa yan, the good and the bad. The good is the angel of God, the bad is the devil, which is the fallen angel. So, anong tamang response pag ang isang tao ay kaka-experience ng, yun nga, parang may pagtatalo, pinapakita ng masama yung temptation niya. Pero, siyempre, yung pagpapakita ay mabuti kung hindi ka marunong na temptation yun. Pero, yun din yung panahon na nakikipagtalo din yung anghel ng Diyos. Based on my experience, brother, nakuha ko yung tanong mo. Based on my experience, ito yung ginagawa ko pag merong ganyan. Kasi meron tayong, by virtue of baptism, meron tayong authority to cast out kung ano man yan dyan na gumagambala sa atin. Yung ginagawa ko lang, kina-cast out ko siya in the name of Jesus. Lumabas ka sa aking imahinasyon kasi sabi sa conference, even our imagination kayang mag-eject
evil spirit para tayo ay magiba, para tayo ay malayo sa ating pananampalataya, kaya niyang i-impluwensyahan yung ating imagination. Kaya minsan kapag tayo ay nagsisimba, ang imagination natin ay lumilipad kahit saan. Yan yung gawa talaga ng evil spirit. Kaya nga kahit anuman ang temptation, brother, ito yung gagawin mo. Meron kang, by virtue of your baptism, authority, i-cast out mo yan. Pwede mo i-cast out in the name of the Father and the Son of the Holy Spirit. Go out, no? Lumabas ka sa akin. Huwag ka dito. Ganon. Doon ka sa paanan ng krus ng Panginoong Jesucristo. Panigurado. Based on my experience, talagang pwedeng mong gawin yan, kapatid. At yun din yung nakuha ko sa kay Father Sikia, na merong mga cases sila na pinaprocess at siyempre psychologist siya. Tapos yung case ba na baka baliw ito, baka may diferensya sa pag-iisip, yung ginagawa niya bago siya mag-prayer na lalabas sa kanyang bibig, dito muna siya nagpi-pray sa kanyang utak. Muna siya, kinakas out muna niya, no? Kinakausap niya muna through intellect. Yan, yung pasyente niya or yung patient. Kaya pwede nating makas out, no? Pwede nating by virtue of baptism, pwede nating gawin yan, kapatid. So kumbaga ang tamang response ay ang magpatulong magdasal na magpatulong sa taas na tayo hindi tayo maapektuhan, ganon. Absolutely. Parang ika-cast out talaga. So Yes. So base sa mga sagot mo, ito ang naano ko ay bawat isa ay may anghel ng Diyos, pero bawat isa rin ay may katapat na fallen angel. Yes. Tama po. Yes, At dahil ito yan po sila yung ang trabaho dahilan nila ng mga harassment kahit sa mga santo, Yes. fallen angels. Mm-mm. Yes. Yun lang po. Eto na, nakuha ko na ang term na ginagamit nila, brother, doon sa mga saint na pinopossess din, no? Si Saint Maribini, si Padre Pio. Ang tawag doon, victimhood. Nakuha ko rin. So nandito, ang tawag sa kanila, victimhood po yun. So ina-allow victimhood. So ina-allowed yan ni Lord, no? Pero ano ba yung pagkakaiba nun, no? Ito yung isipin mo, di ba santos na sila. Ano yung pagkakaiba nun? Ang pagkakaiba nun, makita mo naman makita mo kung yung paglalaban naman nila. Kahit gaano kahirap. At siyempre, sabi nga kapag ikaw ay talagang kay Lord na, talagang grabe yung labanan niyan. Kaya lalo na yung mga santo. So gusto nila pa rin nila talagang kunin siya kahit gano'n. Pero makikita mo naman struggle na Padre Pio, Saint Maribini. So yung victimhood na nangyayari sa kanila, hindi uobra pa rin yung mga ano. So of course, lahat tinitest yan. Banal ka man o hindi, tinitest ka. Mas mahirap, sabi nga ni Bro Romel kanina, mas mahirap pag hindi ka na tinitest ng evil spirit. Ibig sabihin sa kanya ka na. No? So wala na siyang pakialam sa'yo. So hindi ka na tinetest . Kaya mapapansin nyo, may mga test pa rin. Talaga may mga test pa rin. Pero pagkatapos naman nun, halos okay na lahat . Tingnan mo yung mga nasa state of grace, no? Pag darating pa rin yan, yes, kahit naman sino di ba? Katulad nga ng mga nina Padre Pio. Meron ba dumarating pa rin kahit nasa state of grace? Yes. Ano pagkakaiba? Malakas na ang control mo sa kanila, kapatid. Victimhood ang tawag doon. Salamat po. Okay. Maraming salamat din, Bro Angel at Bro Romel. Actually, narinig ko rin yun kay Father Sikia at saka kay Father Winston Cabaling na ang taong hindi na tinetempt ay nandun na sa kanila. Hindi na nila ginagambala. So, yun lang po. Maraming salamat po, Bro Jando, Bro Romel, Bro Angel at saka sa buong punto team. Yun lang po. Maraming salamat. Magandang gabi at God bless us all.